Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan, at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Followers at syempre yung mga kakampuit at saka yung mga NPA teroristang makakaliwa, kaya akala nila naloloko nila taong bayan, pero hindi. Yan ang ating i-expose sa araw na ito, ha. Ito, simulan natin dito bago tayo pumunta dun sa matinding pagpapahiya ni Marcoleta dito kay Remulla, kasi sa lahat ng ito bida si Remulla. Bida si Remulla dito. Ha? O, panoorin natin itong balita about Zaldico at saka kay pakinggan ninyo mismo yung wordings, ha. Huwag nyo lang i-take as is. Talagang himayin natin. May mga bago na namang kaso na inirekomendang isampa kay... Ano sabi? Inirekomenda. Isampa. Puro future, eh. Diba? Irekomenda. Sabi, i-recommend pa lang na isampa yung kaso. So, alayo pa. Pinalalabas kasi ni Marcos, at sigurado ako na Malacanang, lalong-lalo na itong propagandista niya si Auntie Claire, pinalalabas nila na merong ginagawa si Marcos. But in reality, sobrang bagal. Zaldico, pati si dating House Speaker Martin Romualdez, pinakakasuhan na rin sa Ombudsman. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Ito ay tungkol sa mga impormasyon ng dating Speaker Martin Romualdez at saka ni Zaldico. Pag nakita lahat ng ebidensya, baka mag-file ng kaso ng plunder, baka mag-file ng kaso ng plunder, anti-graft, o indirect bribery. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nagsabi ng nagbabadyang kaso laban sa kanya. Nagbabadya. Puro future, eh. Wala tayong maasahan dyan. Puro ano kayo, eh. Puro ay salta. Hindi ako yun yung, di ba, yung sinabi nyo nga ang gusto natin ay magkaroon ng 20 pesos na bigas. Ganyan sila, eh. Mahilig sila magganyan, eh. Yung gusto, inspirasyon natin, goal natin, para bagang wow! Yung mga tao, syempre, hindi maunawaan masyado. Parang ang dating sa kanila, wow, tinan mo na, magkakaroon ng 20 pesos na bigas. Boto na natin yan. Boto na yan. Nabudol, eh. Eto na naman siya. Ang gusto natin ay magrekomenda na ikasuhan. Puro future, eh. Kaya huwag kayo maniniwala, mga kababayan, hanggang hindi nakukulong si Remulla. Ay, si Remulla pala. Sorry. Si Romualdez. Hindi ba isama mo na si Remulla? Hindi, hanggang hindi ho nakukulong at hindi humihimas rehas itong si Romualdez, huwag tayo maniniwala. Kasi yun nga lang, sa pagkaso pa lang, ang tagal-tagal na, dami ng sat-sat, eh. Ha? Ladies and gentlemen, ginagawa yan. Pag gustong ma-dismiss yung kaso, kagad. Kunwari lang, magsasampa ng kaso, pero in reality, mahina yung mga isasampa, sablay yung mga isasampang ebidensya. Kaya wag tayong wag tayong magpapaniwala hanggang hindi natin nakikita si Romualdez na umihimas rehas. Yan ang lagi niyong tatandaan. At syempre, dapat kasama yung presidente nato. Again, hindi natin sinasabi na sila'y magnanakaw. Hindi yan ang sinasabi natin. Pero maraming netizen ang naniniwala na kasangkot sila dyan sa sindikato ng ghost
Flood Control Ghost Project. Alam ng mga netizen, talagang sila ay involved. Pero tayo, ito lang sinasabi natin. Whether sila ay involved o hindi, nasa kamay nila yun. Tandaan ninyo, ang budget nagsimula kay Marcos, nagtapos kay Marcos. Diba? Ibig sabihin, wala siyang ginawa. Pangalawa, kahit si Martin Romualdez ay meron pananagutan din. Hindi, aside from ang hinala ng mga tao ay siya ay talagang sangkot dyan at nakakatanggap, gayunpaman, more than that, yung pinabayaan niya, yung kanyang inilagay na si Zaldico. So wala silang lusot dyan kahit sang anggulo, kahit anong depensa ni Lacson. Gago! Kahit ba sabihin ni Lacson na siya lang ay ginamit lang yung kanyang pangalan, hindi pa rin makakalusot yun. Kasi ang tanga mo naman, nagpagamit ka. Di ba? Gago! Ganon ka ba katanga para malusutan ng mga tauhan mo? Para gamitin ang iyong pangalan? Di ba? Ano yun eh? That's a fact na hindi mo pwedeng burahin. Lacson, kahit anong palusot mo, kahit anong pag-aabogado mo dyan kay Marcos, sablay pa rin yun. So para mo na sinabing walang kwenta yung presidente, di pagkaganyan, impeach na yan. Tanggalin na sa posisyon yan. Impeach na yan. Mantakin mo nakakalusot bilyon-bilyon? Hindi ho ito milyon ha. Alam nyo ba ibig sabihin ng bilyon? Ibig sabihin yan thousands of millions. So, halimbawa, 1,000,000 aabot ng 1,000 million para sabihin mo bilyon. Antindi ho niyan, mga kababayan. Ng pinsan na si Congressman Martin Romualdez. Dami rin dyan si dating Congressman Zaldico. Kaugnay pa rin yan ng mga maanumalyang flood control projects. Malakas naman ang loob natin na yung ombudsman, ang ginagawa lamang ay sumusunod sa ebidensya. At kung saan tayo dinadala ng ebidensya, doon pupunta ang ating investigasyon. 1 oras lang matapos ang pahayag na yan ng Pangulo, ito na ang DPWH at Independent Commission for Infrastructure. Kahong-kahong dokumento ang dinala nila sa Office of the Ombudsman. Inirekomenda nilang kasuhan ng plunder o pandarambong, graft o katiwalian at direct bribery o panunuhol si Romualdez at... Ito ha, pakinggan natin yung mga salita nila dito ha. Tingnan ninyo ha. Pakinggan ninyo para malaman ninyo kung gaano katindi ang katarantaduhan na nangyari sa bayan natin. Kasama sa isinumite sa Ombudsman ang nasa 100 bilyong pisong halaga ng kontrata mula 2016 hanggang 2025 na nakuha ng mga kumpanyang SunWest at Hightone Construction, ang dalawang kumpanyang iniuugnay kay Zaldico. Speaker Martin Romualdez, siya ang naging speaker from 2022 to 2025. Si former Congressman Zaldico ang napili na Committee on Appropriations Chairman. At ang sinasabi nung referral na to ay dun sa relationship na yon nangyari itong mga iba't ibang kontratang ito. Facts lang lahat ito. Ayon pa sa DPWH, isa sa mga basihan ng kaso laban kina Ko at Romualdez ay ang sinumpaang pahayag sa Senado ng dating security aide ni Zaldico na si Orly Guteza. Siya ang naghatid umano ng male-maletang kickback sa dalawa. Pero teka lang, kahit sinumpaan sa Senado ang salaysay ni Guteza, hindi pa raw yan sapat. Hindi, kasi hindi namin pwedeng gamitin yun kung hindi niya haharapan na sasabihin na itong affidavit na to, akin talaga to, at ako mismo nag-prepare niyan, personal knowledge ko lang yari dyan. Ganun yan eh. Hindi nga, that's still not an authorized statement, has no value unless sumarap yung tao para manumpa ulit. Sa gitna ng lahat ng ito, nauna nang itinanggi ni Romualdez ang mga akusasyon. Sabi ni Remulla, tumawag pa si Romualdez sa kanya para igiit na wala siyang kinalaman sa korupsyon. Pero sabi ng ICI, hindi pwedeng maghugas kamay ang mga public officials. Tingnan nyo. Walang pumilit sa kanila. Kaya tanggapin nila yung obligasyon
tanggapin nila na kailangan silang sumunod sa mga batas. Ayon kay Ombudsman Remulla, posibleng kasuhan si Romualdez sa susunod na 6 hanggang 9 na buwan. Akala ko ba? Hindi kasi, yung kay Zaldico pagturo niya kay Marcos at kay Romualdez, labas kagad yung warrant Di ba? Ayan ito. Sabi dito, the Philippine National Police acknowledge the issuance of arrest warrants against former Ako Bicol Party Bicol Representative Zaldico and 17 others as announced earlier today by President Ferdinand Marcos Jr. in connection with alleged irregularities in flood control project. The PNP is coordinating closely with the Sandigan Bayan, the other concerned agencies to ensure the lawful and orderly implementation of this warrant. We assure that public that due process will... Oh, bakit kayo inassure nyo ngayon? Dati wala. So, eto, naglabas ng statement ang PNP. So, ibig sabihin, confirm na may warrant na si Zaldico at yung 17 others. Doon sa 17 others, wala doon si Romualdez. Gets nyo ba? So, tinatarantado tayo. Wala dyan si Romualdez. Kaya nga sabi dito, 6 o 9 na buwan pa bago makasuhan talaga. Anak ng tutsa yan. Ang daming magic na magaganap na dyan sa 6 o 9 na buwan pa. Gago! Baka nga, wag. Ulit-ulit naman ang panawagan kay Zaldico na harapin dito sa Pilipinas ang akusasyon laban sa kanya. Umuwi na siya. Nakadalawang imbitasyon sa kanya. Pag-aaralan na ng Office of the Ombudsman. Galit na si Sek Vince, Galit na. Sek Vince, wag mo nang pauwiin. Pag pinauwi mo pa yan, nako, yari na. Baka magkabaliktaran na naman. Ang rekomendasyon ng ICI at DPWH. Pero ngayon pa lang, aminado si Remulla na mahihirapan sila sa kasong plunder. We are thinking our options always when we file plunder charges. Because no one ever gets convicted of plunder. And some of these theories are just insane. Pinangungunahan na kagad, Pinangungunahan na kagad Minamind condition na kaagad sinasabi mahirap ang plunder, wala pang nakukunbig dyan, wala. Pinangungunahan na kaagad. Ano ito, Remulla? Para baga sinasabi mong, baka kasuhan natin yan, pero baka wala din yan. Alam nyo kaya nga mga kababayan, sa totoo lang po, etong bayan natin talagang matindi. Hindi pwede dito yung ganyan-ganyan lang. Kailangan talaga magkaroon ng matinding pagbabago itong bayan natin. Pati yung ating konstitusyon dapat baguhin talaga Sabi ko sa inyo Ako, suggestion ko, iba kasi, ang hindi ko maintindihan, we can learn from other countries. Bakit sa kanila, ang korupsyon, kinakatakutan ng mga public official. Sa atin, sinasabi pa ng mga katulad nito, ni Remulla, na yung plunder, naku, mahirap yan. Mahirap yan, wala pang naanuhan dyan. Which is true. Pero binamain condition niya na. Okay? Pero kasi narinig ko, yung isang dating justice sa isang forum speech, sinabi niya na mahirap talagang makasuhan ng plunder. So therefore, if that is the case, talaga magnanakaw ho ang ating mga government official. Kung mahirap naman pala yan. Kaya nga sana magkaroon na lang ng bitay. Ako talaga, 1 million bitay na kagad. O sana nga 100,000 bitay na kagad. Si Pastor Kibuloy kahit piso bitay. Yun ang gusto niya mangyari. Pag si Pastor naging gusto niya pisong nakawin mo 100 pesos, 10 pesos bitay na kagad. Kasi dapat walang nakawan.
Yun ang point eh. Kaya lang, ngayon, tinan mo. Ito na kagad ang litanya nito. When we look at the jurisprudence, the easier one to prove will be malversation. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Nako, ayan na nga. Pakinggan pa natin. Ito, dito ka magtataka ha, mga kababayan. Bakit kailangan tumawag ni Romualdez kay Remulla? Tumawag. Ito, nauna itong ipi-play natin na ito, nauna ito. Bago itong pambubudol na ito, bago itong pambubudol na ito, na ina-announce na kesyo kakasuhan daw si Hindi kasi tingnan ninyo yung mga announcement sa media, parang ang dating talaga, talaga ba kakasuhan na si Romualdez? Ganun eh. Di ba? Alam naman natin, marami tayong kababayan na hindi nagkiklik, basta yung headline lang ang binabasa. Pero pag titignan mo yung loob, wala pa! 6 na 9 na buwan pa! Ano ito, gaguhan? Gaguhan talaga eh, budol eh. Diba? Pero nangyari yan, yung script na yan, tumawag muna si Romualdez kay Remulla. Ano ibig sabihin nun, mga kababayan? Yeah? Hindi kaya sinasabi ni Romualdez, ganito script natin basta okay lang yan, sampahan nyo na ako para hindi masisi si Marcos, pero alam mo na kung ano isasampan nyo. Ang madaling lusutan. Hindi kasi, di ba? Tapos magdidiwang yan. Isipin nyo 6 na 9 na buwan. Tapos magdidiwang yan, sasabihin nila, tingnan nyo na, hindi na convict ng plunder si Romualdez. Di tagumpay. Ito'y nagpapatunay lamang na tayo ay talagang walang ninakaw mula sa Ghost Flood Control Project. Diba? Talagang wala akong ninakaw. Yet talagang ang budget para dyan ay talagang maayos kung pinatupad. Naks ang puta, ganyan. Tapos, tatakbong presidente. Gago! Ito, play natin Tumawag daw noon si dating Speaker Martin Romualdez kay Ombudsman Boying Remulla para itanggi mga paratang sa kanya sa flood control scandal. Sa kabila niyan, posible pa rin daw maghain ng Ombudsman ng kaso laban kay Romualdez. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. May siniwalat sa isang forum si Ombudsman Boying Remulla. Tumawag daw sa kanya noon si dating House Speaker Martin Romualdez matapos siyang masangkot sa flood control scandal. Itinanggi raw ni Romualdez ang mga akusasyon sa kanya. Kabrat ni Remulla si Romualdez sa fraternity at mayroon daw silang malapit na relasyon. I answered this call once because we respect each other. Well, he was trying to explain his side that he had no hand in many things. But that's all I can remember. Anong sagot? Wala, just, diba? We just follow the evidence. Pagkatapos ng tawag na yan, hindi na raw muling kinausap ni Remulla si Romualdez. Gusto raw kasing tutukan ni Remulla ang issue. Matatanda ang siniwalat na security consultant ni Zaldico na si Orly Guteza na nagdala siya ng male-maletang pera mula sa kickback umano sa mga flood control projects sa bahay ni Romualdez. Kinumpirma din niya ni Ko sa kanyang video statement. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon ng Ombudsman kay Romualdez. Nang matanong naman si Remulla kung kailan posibleng kasuhan si Romualdez. It will be filed within the year. I mean, not this year, but at least in the next 6 months or 9 months. Oh, yes, ma'am. You think so? Yes, ma'am. I'll hold you to that. Yes, ma'am. I do not want to file a lousy case. I will never file a lousy case. I'm not that kind of person. I want things to be done properly. I want it to be documented. I want it to be solid. Una na ring sinabi ni Remulla na iimbestigahan din ng Ombudsman ang mga pangalang binanggit ni Ko sa video, kabilang si Pangulong Bongbong Marcos. The revelations are fresh and we're checking on everything. Hindi ko naman kinuha yung opisina to para magtakip para kahit kanino. I didn't get this office for that. Nitong Martes wala naniniwala sa'yo. Ang unang kaso sa flood control scam laban kina Ko at mga opisyal ng DPWH Mimaropa at SunWest. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5.
Mga kapatid, Ed Lingaw po, Alam mo, walang naniniwala sa inyo. Sa totoo lang po, walang naniniwala sa inyo. Makakala ninyo naniniwala sa inyo eh. Ha? Ito, pakinggan naman natin itong banat ni Marcoleta, ha? Malupit talaga ito si Marcoleta, niyari, oh. Ito. In several decisions of the Supreme Court, the Office of the Ombudsman was admonished for grave abuse of discretion, for acts of bending or twisting the law to expand its powers. I may cite several jurisprudence if I must. Mr. President, if I will be required. And we all know that the present Ombudsman, Mr. President, publicly flouted his predilection to bend the law. Does he believe that these decisions of the Supreme Court are wrong and he is not bound by these decisions? Mr. President, the new ombudsman intimated to me that his direction is to abide by the Supreme Court decision, and the rule of law is supreme. And therefore, is not correct, and there is no basis for flouting those statements publicly declared that bending the law is all right, provided that he is not breaking the law. Mr. President, it's a figure of speech, Mr. President. Mr. President, figure of speech. Nandiyan si Remulla niyan eh. Oh. Kasi tinatalakay po yung budget ng ombudsman eh. Figure of speech daw yung bend the law. Si Gatchalian, no? Kasi si Gatchalian yung para magdi-defend. Ganun po yun eh. Hindi po pwede magsalita yung head ng department na yun. Meron siyang senador na mag-defend. Ito, dinidefend ni Gatchalian yung bend the law sa interview ni Remulla. Kasi inulit pa ni Remulla eh. Naalala ninyo, umuo siya kay Tulfo, tapos inulit pa ni Remulla sa isang interview na you can bend the law but not break the law. O eto ngayon, sinasabi niya, ano to, figure of speech lang ito. Gaguhan eh, no? Paano pag nagdesisyon si Remulla, Ombudsman Remulla, kailan yung totoo, kailan yung figure of speech? Paano natin sasabihin yun? Hindi pa pwedeng ganun eh. May figure of speech, pero minsan hindi. Eh, para kang ano dyan eh. Para kang ikaw yung humahatol dyan eh. Why figure of speech? The office of the Ombudsman is a high office. We're not supposed to be guided by figures of speech. Our people might be misled into believing that it's all right to bend the law, provided we do not eventually break it. It should be explained succinctly, Mr. Speaker. It should be explained very well that that is not correct. That he was wrong in saying that. He was very wrong in confirming and even affirming that publicly in one of our hearings in the Blue Ribbon Committee. Can we expect that, Mr. President, for the Ombudsman to do? One minute suspension, Mr. President. Yan na. So suspended. Napahiya dyan. Tinaw yung parang ano ha? Parang tutang hindi matimpla ho. Parang ano, alam mo yung tuta, hindi yung tutang figure of speech ha. Yung tutang, yung papi na ang tapang-tapang mo pero dyan para bagang di mo mapinta itsura ni Remulla eh. Current ombudsman right now, he intimated to me that he is very strict
in not bending the law. In fact, he also intimated that he will abide by the Supreme Court ruling, as he believes that the rulings are forms part of the law, and the rule of law is supreme, Mr. President. So he abides by those principles, Mr. President, and he will carry that in his tenure as the country's ombudsman, and especially in his quest to hold people to account and to put people in jail, especially those who transgressed our laws, Mr. President. So those are the principles that he abides by, and those are the principles he will carry in his duty as our ombudsman, Mr. President. Mr. President, abiding by that principle and acting otherwise is different. You say that you abide by the laws strictly, but you say publicly that you can bend the law. How is that? Doesn't the public need to be clarified very clearly on this matter, Mr. President? Our people might be confused by that statement. That's why I am asking whether he can make a clarification or he can make public apology for saying that, Mr. President. Public apology. And this will be good for the country. Yon. Mr. President, we thank the good gentleman from Tarlac and Pampanga, Senator Marcoleta, for bringing this up. And this is an opportunity for the current ombudsman to clarify his statements. And this is actually the clarification that he is expressing to this august body, that he will abide by the rule of law and he will not bend the law to serve any other purpose, Mr. President, or to serve any other being, Mr. President. So can we? So, Mr. President, that's why this is an opportunity, and as he intimated to me, that he will always put the rule of law as supreme, Mr. President. Mr. President, even for this issue alone, can I respectfully move that maybe we can suspend our rules? I want to hear personally the ombudsman to say it for himself. Nako! Pinagsosorry, oh. Sorry. Maganda dyan, paluhurin mo pa sa munggo. Biro lang. Pinaluluhod niya, oh. Grabe to si Marcoleta, oo. 1 minute suspension, Mr. President. Session suspended. Madam Majority Leader, what do you... Tingnan ninyo kung sino yung pagtatanggol. Sino yung magtatanggol kay Remulla. Tingnan nyo, magugulat ka eh. After that motion. Mr. President, with all due respect to the good gentleman from Tarlac and Pampanga, the Senator Marcoleta, we have very, very rarely given way to such a motion to suspend the rules, especially during budget plenary deliberations. With all due respect to Senator Marcoleta. So I apologize that it may not be possible also this morning, Mr. President. So therefore, we are not entertaining the motion. We are not entertaining the motion, Mr. President, but the chairman remains fully capable of addressing the important issue raised by the good gentleman. All right. Thank you. Thank you, Mr. President. Thank you, Majority Leader. Muli nagpapasalamat po kami kay Senator Marcoleta at tinanong niya po yung itong issue. Nagbibigay po ito ng oportunidad para sa ating bagong ombudsman klaruhin yung kanyang mga nasabi. At wala hong intention to bend the law. No? That's very clear. In fact, ang prinsipyo po ng ating bagong ombudsman is to follow the law and uphold the law. Dahil naniniwala siya na ang rule of law is supreme, Mr. President. So, para lang klaro, no, na itong nasabi niya ay isang figure of speech
pero wala hong intensyon na baliin po ang batas. Dahil ang kanyang intensyon